Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Sa hapong ito ay narito po tayo sa palayan ng ating kaibigan, isa pong retired teacher, si Ma'am Imelda Lorito. Narito po tayo sa gitna ng kanyang palayan na tinataniman ng red rice na dinurado. Mga kaibigan, alamin po natin kung ano po ang may sasabi po sa ating pinagkukunan ng content ngayon, ang pagpasok po sa isang retired teacher sa larangan ng agrikultura, pagtatanim po ng palay. Para mga kaibigan, kasi po nag-ulan po na kanyang pagtubo. So ito hindi masyado. Naririto na po tayo sa bahay kubo ng ating kaibigan, si Ma'am Imelda Lorito. Alamin po natin kung ano ang kanyang dahilan bakit pumasok siya sa ganito mo rin ng anak buhay. Alam naman natin na ang isang teacher ay malaki po ang matatanggap kung siya po ay nagre-retiro na. Ito, magandang hapon po, Ma'am Imelda. Magandang hapon po sa inyo. Ano bang sadya niyo pagpuntan sa bahay kubo? Ngayon sa hapon ito, ma'am, napag-isipan po namin na pupuntahan kayo dito upang gagawa po kami ng isang content sa aking YouTube channel. Yung pong content na ito ay ipararangal po namin sa inyo bilang pagsaludo sa inyo na pumasok po kayo sa pagsasaka, na alam po namin na galing po kayo sa matagal na panahon ng pagtuturo. At napansin po namin na napakaganda ang yung tanim na palay, na alam po namin na ito po ay isang uri ng organic rice, no? Ito po ay dinurado, o yun pong palay na ito ay maamoy o masarap ang amoy. So ano po ang ano po sa iyo nagtutulak o bakit kayo pumasok sa ganitong uri ng hanapbuhay? Okay, so ito ay napakagandang pagkakataon na in-interview niyo ako. Okay, so ang pinaka-reason po bakit love ko ang pagsasaka o pagtatanim ng mga palay, dahil first of all, hindi ko malilimutan yung sinasabi na farmers are the backbones of the nation. Opo, opo. At ang pagtatanim ng palay, yung mga gardens ay, yun po ang pangunahing hanap buhay ng aking mga magulang. Kahit kami po ay mahihirap, so 5 po kaming magkakapatid, pero dahil sa pagsasaka ng aming mga magulang, nagtatapos po kami. Hindi naman ang pagsasaka lamang, pero may marami pang iba. Pero yung pagsasaka ang pinaka-main livelihood ng mga parents ko noon. Ganun talaga, ma'am. So, para po sa amin, saludo po kami sa inyo dahil po ikaw ay isang guro at makapagturo po kayo sa nagsusunod na henerasyon na mamahalin po natin ang kultura ng pagsasaka. At magiging, magiging modelo sa ating mga kamamamayan, na sana po yung mga retired teacher o yung mga andyan sa magandang uri ng hanapbuhay, pagdating ng panahon, sila po ay pumasok sa pagsasaka para po ma-preserve po natin ang ating kultura na nagbibigay sa atin ng hanapbuhay, so karamihan ng ating mga mamamayan. So maganda, saludo po kami sa inyo. Yun pong content na ito, ma'am, ay ipararangal po namin sa inyo na pagdating ng araw o paglipas ng panahon, magiging itatanghal po kayo bilang isang bayani sa ating bayan. So sa kanta pa, mayroong mga limot na bayani na ito pala ang mga magsasaka. Okay, so dito, maliban sa palayan, meron pa akong ibang mga tanim. Ito ay mais. Sa unahan meron ding mga saging. Ikaw po ay nagtatanim kayo ng saging sa malayo. So maganda po pagdating ng araw. Yun pong saging, ma'am, ay hindi ito tumitigil sa pagtubo. Lumaki po ito at saka mamunga. Tuloy-tuloy na po manganganak. Mayroon pong
kanyang mga suwi, darating ang araw ay lumalago din yung mga saging na bagong tanim. Meron ding mga kasaba, ano bang tawag to? Intercrop. Intercrop. Mayroong bulangoy. Kamuting kahoy ba yan? Oo. At doon din sa may dulo, may mga okra din dyan, hindi pa tumutubo. At ang ginagamit ko dito, tingnan ninyo. Ito ay, ano bang tawag nito? Isang, tahop. Tahop ng palay. Tahop. Uh, Tahop ng palay. Tahop ng palay andyan po sa galingan. Almost 100 sacks inilagay ko dito dahil maputik ang lugar na ito. Tapos yung mga saging ko doon, nilagyan ko rin. So, nakakatulong sa pagpapataba ng lupa at na-prevent yung ng tubig. So, maulan ngayon, ma'am. Opo. Maulan ngayon, so mayroong tubig. At saka, yung kapit bahay o kapit palayan mo ay hindi po natatamnan. Ito mga Hindi kaibigan. pa masyadong makita yung mga okra ko. Nasaan yung okra? Nagtatago sa mga damuhan. O ito. Nagtatago ay. Hintayin lang natin lumaki. Basta, Dara. basta hanggang doon. Maliit pa. Maliit pa yung okra. Ito ang okra. Marami pa dito. Hanggang doon tong okra ko. So yung napapansin po natin dito mga kaibigan, ito ay kaliber po sa yung mais, yung pong kanyang kinalalagyan ay kaliber po sa palayan. So yun pong dito ay palayan sana ito, no? Palayan sana, pero may panahon na wala pong ulan. So napag-isipan ng may-ari na tataniman ng mais. Okay, pag alam po natin na ang mais ay hindi po ito tumutubo pag maraming ulan. So, ito naman, buhay pa rin. Buhay pa rin kasi nilalagyan ko ng buho. ano bang tawag yun? Tahop ng palay. Tahop ng palay. So, wala pong problema si ma'am sa kaniyang pamilya kasi po mga professional yung dalawang anak niya. At saka, ginawa na lang niya itong bilang isang katuan o paglilibang o recreation. Yes. Yung pong pagsasaka para po mayroon siya pa na mapaglaanan ng kanyang panahon. So, ito, malaki po ang kanyang ang kanyang palayan. So, mga kaibigan, Punta tayo doon. Malapit-lapit sa saging. Mga kaibigan, dito po tayo sa lugar na tinataniman niya ng saging. So nakikita po natin na nilalagyan nila ng tahop ng palay para po makontrol ang mga damo at manatili po ang pagiging organic o buhagag ang lupa, hindi po ito tumitigas. So yun pong mga bagong tanim ay maliliit pa, hintayin lang po natin ito na lumago, no, pagdating ng araw. Alam po natin ang saging pag maliit pa o bagong tanim, dyan lang hindi pa siya kumikilos. So hintayin lang natin na pagdating ng araw ay yun pong tahop na ilagay ay mabubulok po at magiging organikong pataba sa lupa. Ma'am, saludo po kami sa inyo kasi po galing po kayo sa pagtuturo at nag-eksperimento kayo paano po magiging matagumpay yung pagtatanim nyo ng saging dito sa area na kalibel po sa iyong palayan. Ma'am, maraming salamat po sa nakikita po natin sa iyong paggagawa na sana po ay magiging makukunan ito ng aral ng ating mga kamagsasaka sa pagdating ng araw na lumalago na po yung mga saging na yung tinanim. So mga kaibigan, yun pong mga damo, natural lang sa mga damo na lumalago kasi po pumasok na po ang tagulan. Pero yun namang mga palay dito, yun namang magtatagumpay.
magtatagumpay. Sa nakita po natin, yun pong palayan ni Ma'am Imelda nakapaikot po sa kanyang kubo. No? Oh, okay, tingnan po natin yung kanyang kubo. Yung kabila naman, hindi po nakapagtatanim kasi po may buwan. Sa nakaraang buwan po, tumigil po ang ulan dito sa aming bayan. So, ngayon naman, nag-uulan na. So, maganda ang nakikita po natin sa pananim ng ating kaibigan. Oh. Ano po ang imaidagdag po nyo, ma'am? Okay, so ang taos puso ko pong hihilingin sa ating pamahalaan ngayon na kung maaari po, yung mga magsasaka ay bigyan naman nila ng pansin, kaukulang pansin, dahil kapag hindi kumikilos ang mga magsasaka dahil sa na-discourage na sa panahon, lalo na ang lugar natin dito ay laman ng ulan. South ulan. South ulan po sa atin dito, so, rainfit. kung maaari po sa lugar namin, magkaroon po ng proper water system or irrigation system. Dapat sana. Dahil karaniwan sa aming mga magsasaka ay na-failure panahon ng mga Tag-init. tag-init. So, ano yon? Nakakaawa po ang mga magsasaka dahil malaki ang gastusin, tapos almost walang naaani dahil sa narat na ng tag-init. Malaking gasto. Pero tinitiis namin yon. Sana maiparating ito sa ating mahal na presidente dahil nung pumunta siya dito sa Bien Unido, nangangako naman siya na papuntahan dito ng engineering team kung paano matulungan ang mga magsasaka dito. Sana po na marinig sa kataas-taasan yung hiling ng mga magsasaka na magkaroon kami dito ng irrigation system. Sana po, ma'am, yung hinaing mo ay maririnig ng ating pamahalaan ngayon. Yun pong YouTube channel natin, ma'am, ito po ay isang paraan na yung mga kinakailangan po nating mga magsasaka ay malalaman ng nakakataas po sa ating gobyerno. At sa nakaraang linggo ay dinalaw tayo nating mahal na presidente. Sana po napansin niya ang ating paligid na wala po tayong irigasyon. Kulang-kulang ang suporta ng ating pamahalaan. Opo. So, sana po ay darating ang araw bago tayo lumisan sa buhay na ito ay magiging maganda na ang buhay magsasaka dito sa ating bayan, Barangay Nueva Esperanza, Bien Unido, Bohol. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat at masayang hapon sa inyo lahat kahit na umuulan. Opo.